Pilipinas, posibleng bigyan ng mga Fairchild Republic A-10 Thunderbolt 2. Ang eroplano nga pong ito mga idol ay isa sa pinaka-epektibo na mga attack aircraft sa buong mundo. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ayon nga po sa Estados Unidos mga idol, ay marami sa kanilang inventory ang mga A-10 Thunderbolt 2 na pwedeng ilipat o i-transfer sa ating bansa. Ito nga po mga idol ay sa pamamagitan ng Excess Defense Article ng Estados Unidos. Alam naman nga po natin mga idol na suportado ng Amerika ang Pilipinas, lalong-lalo na sa modernization program. At kung makakadagdag nga po sa pwersa ng ating bansa ang pag-donate ng mga A-10 Thunderbolt 2 attack aircraft, ay siguradong ibibigay nga po ito ng Amerika. Ayon nga po sa mga kumakalat na impormasyon, ay meron ng pag-uusap na nagaganap sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas patungkol sa pag-transfer ng mga A-10 Thunderbolt 2. Ang Fairchild Republic A-10 Thunderbolt 2 ay isang single-seat twin-turbofan straight-wing subsonic attack aircraft na dinevelop ng Fairchild Republic para sa United States Air Force. Ito nga po ay unang pumasok sa serbisyo noong 1976 at pinangalanan na itong Republic P-47 Thunderbolt. Ngunit mas nakilala nga po ang eroplanong ito sa tawag na A-10 Warthog. Ang A-10 Warthog mga idol ay dinisenyo upang mag-provide ng close air support sa mga friendly ground troops sa pamamagitan ng pag-atake sa mga armored vehicles, tanks at enemy ground forces. Ito nga lang po nag-iisang production build aircraft na dinisenyo bilang close air support na nagserbisyo sa United States Air Force. Ang secondary mission nga po ng eroplanong ito ay ang direct sa iba't ibang eroplano sa pamamagitan ng pag-atake sa mga ground targets. Ang role nga pong ito mga idol ay tinatawag na Forward Air Controller Airborne. Ang eroplanong ito mga idol ay unang lumipad noong May 10, 1972 at introduce naman ito noong October 1977. Sinimulan nga po itong i-produce noong 1972 hanggang 1984 at meron nga pong mahigit sa 700 units ang mga nagawang ganito. Sa kasalukuyan ay tanging Estados Unidos lamang ang nag-ooperate ng ganitong klaseng eroplano. Ang A-10 Warthog mga idol ay pinapalipad ng isang crew. May habang nga po itong 16.26 meters, wingspan na 17.53 meters at height na 4.47 meters. Ang empty weight naman ito mga idol ay 11,321 kilograms, gross weight na 13,782 kilograms at maximum takeoff weight na 20,865 kilograms. Ito naman nga po ay may power plant na dalawang General Electric TF34 GE100A turbofan engine. Sa performance naman mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 706 km per hour, cruise speed na 560 km per hour, stall speed na 220 km per hour, range na 250 nautical miles, ferry range na 2,240 nautical miles, at service ceiling na 13,700 meters. Para naman sa armament mga idol ay meron nga po itong isang 30mm GAU H/A Avenger rotary cannon na may 1,174 rounds. Meron nga din po itong total na 11 hardpoints, 8 sa ilalim ng wing at 3 naman sa ilalim ng fuselage. Ang mga ito nga po ay pwedeng lagyan ng rockets, missiles, bomba at iba pa. Ilang halimbawa na nga po dyan ang Hydra 70 rockets, AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick na mga missiles, Mark 80, Mark 77 at Paveway bombs. Gayun din ang mga flares at drop tanks. Sa avionics naman mga idol ay kompleto nga po ito sa targeting pads at countermeasures. Mga idol malaki nga po ang may tutulong ng mga A-10 Warthog sa ating bansa. Ito nga po ay kahit na mga luma ang mga eroplanong ito. At kung matutuloy nga po ang plano pag-transfer ng mga A-10 Thunderbolt 2 Warthog sa Pilipinas, ay siguradong matutuwa nga po ang Philippine Air Force dahil dadami na naman ang kanilang mga air assets. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!